Walang lusot ang may retraso. Sir, baka may statement ka. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Ang kaso ng binatang nakuhanan ng CCTV na isinugod sa ospital. Sinubukang i-revive pero idineklarang dead on arrival. Tinutukan ng resibo. Makakalaga ang detalye ng kanyang pagkamatay na hindi pa naisisiwalat. Ibubunyag na! Gawain ng Satanas talaga yung ginawa niya. Ang kanyang katawan, tadtad ng mga pasa at nakitaan pa ng mga buto ng sili sa kanyang maselang bahagi. O yan, ano yung kamay? Talagang hazing po talaga ito nangyari. Ang pagtutok ng resibo at iba pang mga eksklusibong revelasyon mamaya na! Ano nangyari, sir? Sir, baka may statement ka. Ako nun po. Walang lusot ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangit. Hustisya ang sigaw ng isang pamilya para sa sinapit ng kanilang bunso sa hazing ng isang fraternity o kapatiran. Panawagan nila, mapanagot ang lahat na itinuring niyang mga kapatid o brad na tila mga alagad pala ni kamatayan. Tunghayan ang aming pagtutok sa investigasyon at ang pagkalap ng mga resibo. Yeah, bye, sir. Yeah. Masayahin, makulit at mapagmahal. Kapatid na kung ituring ng malalapit niyang kaibigan si Kenneth Alcedo, 19 na taong gulang. Nung nailala po si Kenneth, yun, siyempre po may kulit sa katawan, ganyan po. Parang nagkakasundo kami. Ayun naman po, pag kunyari yung may sasapit po yung yung kaarawan niya po. Sama-sama po kami, salo-salo, ganyan po. First year maritime student si Kenneth sa PNTC Colleges sa Dasmariñas, Cavite. Marso nitong taon, laking gulat ng kanyang mga kaibigan nang malamang sumali raw sa isang fraternity si Kenneth sa kanilang paaralan. Para daw po makatulong sa magulang para hindi masyadong magastos dahil sa benefits nung mga bagong kakilala o kaya napagtripan lang po nilang isali. Pipilitin po nila, minsan namimilit po eh. Kwento pa raw ni Kenneth sa kanila, naniwala siyang mas mapapadali ang pagsampa niya sa barko kapag sumali sa tinatawag nilang brotherhood o kapatiran. Sikat na sikat daw po yung chapter, kumbaga big time daw po. Nakita pa raw ng isa nilang kaibigan na paalis si Kenneth noong March 1 ng umaga. Pinigilan siya ng tropa namin wag nang tumuloy dahil kakapahamak niya rin yun. Bandang alas 2 ng hapon ng March 1, 2026, nakuna ng CCTV ang huling mga sandali ni Kenneth. Makikita ang isang kotse na dumating sa harapan ng emergency room ng isang ospital sa General Trias, Cavite. Maya-maya pa, inilabas ng tatlong lalaki ang walang balay na si Kenneth at saka siya inilapag sa hospital bed. Ang isang empleyado ng ospital sumampa na sa kama at sinimula na agad ang pagsi-CPR sa binata. Ang dalawa sa tatlong lalaking naghatid sa kanya pumasok din ang emergency room pero ilang minuto lamang ang lumipas. Idineklara na si Kenneth Alcedo na dead on arrival. Sa mismong mga oras na ito, nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa ospital. May ikatlo po na na tao, siya po yung driver, hindi po siya bumaba. Tapos yung dalawa pong occupant po nung Mirage, humingi ng tulong sa security guard, humingi sila ng tulong sa hospital staff na baka pwedeng tulungan silang ibaba yung pasyente nila. At ang sabi po nila ay biktima daw po ito ng hit and run. Ayon sa medical legal report mula sa Cavite Provincial Forensic Unit, severe blunt force trauma to the lower extremities ang ikinasawi ni Kenneth o matinding pinsala sa ibabang bahagi ng katawan. Sa mga detalye ng medical legal, nakasaad na nagtamo si Kenneth ng abrasion o mga sugat sa kanyang labi at fracture o yung pagkabugi sa kanyang mga ngipin sa kanyang katawan. Nagtamo ang binata ng mga sugat sa kanyang bisig, mga abrasion at namuong dugo sa loob ng kanyang mga daliri, tuhod, mga daliri sa paa
at magkabilang hita. Sa pagsusuri naman sa maselang bahagi ng katawan ng biktima, nakitaan ito ng 5 square indentation at mga buto ng silip. Dahil sa natamong mga pasa, sugat at pamumuo ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan, malakas ang paniniwala ng PNP na hazing ang ginawa sa biktimang si Kenneth Alcedo. Nung pinuntahan po namin, nakita nga po namin may isang lalaki po na may mga marka po ng palo sa hita, magkabilang hita, na kung iisipin po ng bawat isa, talagang hazing po talaga ito nangyari. Ang CCTV footage ng paghatid ng isang kotse kay Kenneth sa ospital naging daan para matunto ng mga sangkot sa pagkasawi ng biktima. March 2, 2026, kasama ang resibo, binisita ng mga otoridad ang bahay ng may-ari ng kotse ayon sa rehistro nito. Pero nang makarating sa lokasyon, wala rito ang sasakyan. Tumanggi ang may-ari na humarap sa kamera, pero ayon sa kanya, naibenta na raw niya ang sasakyan sa iba. Sa binigay niyang impormasyon, natunto ng mga otoridad at ng resibo ang pinagbentahan ng sasakyan. Pero pagdating sa address, ang sasakyan na nakita sa CCTV ng ospital, naibenta na rin pala sa iba. Kasi baka ito yung nakabili na pulis din yung kapatid eh. Yan ang responsibilidad ng bawat isa sa mga nagbabay and sell na hindi nyo lang nalaman kung ano ang binibenta. Ang huling buyer napag-alaman na isang jail officer sa BJMP sa General Trias. Sa koordinasyon ng pulisya sa BJMP ng bayan, agad nalaman ang lokasyon ng di umano'y buyer ng sasakyan. ASAP, kailangan ko ng soko dito sa Panungyanan. Inamin ng lalaki na siya nga ang may-ari ng kotse ngayon, pero itinanggi niyang siya ang lalaking nagmamaneho nito nang makita ito sa CCTV. Kapatid niya raw ang humiram ng sasakyan noong March 1. Ikaw ang pinagbentahan naman niya. So, ikaw na naman, kinakailangan mo rin magbigay ng statement kasi technically din, may responsibilidad ka na rin ngayon kasi ikaw din yung bumili sa kanya. So, para malinis mo yung pangalan mo, kinakailangan mo, nandyan na tayo, kapatid mo yan. Pero mamili ka, ikaw ang mai-indict dito o lilinisin mo ang pangalan mo. Which is which? Humarap sa amin ang tatay ng itinuturing na person of interest. Panawagan niya sa kanyang anak na hindi pa rin daw umuwi hanggang ngayon. Sumuko na at makipagtulungan sa mga otoridad. Nag-aalala, siyempre natatakot kung ano yung mga sitwasyon. Sa akin, pakita na lang siya. Harapin niya na lang yung problema kasi naandyan na yan. Kasi kung magtatago ka pa, wala kang mangyayari. Hindi ma-resolve yung problema. Nang tanungin kung kabilang sa isang grupo o fraternity ang kanyang anak, Ako hindi nagkakaila eh. Isa rin akong miyembro eh. Hindi ko alam kung anong naging nila sa tungkol dun sa initiation rights na nangyari. sa CCTV footage na nakuha ng resibo, makikita ang silver na kotse na pumarada sa barangay Panungyanan. Maya-maya pa, 3 lalaki ang nakitang naglakad sa kalsada. Paniniwala ng pulisya sila rin ang 3 lalaki na naghatid kay Kenneth sa ospital. Simula nung Sunday, nung nalaman natin yung initial na identification ng sasakyan, so nag-exert tayo ng effort na malocate yung owner. So itinuro tayo sa 3 owner kasi napagpasa-pasahan na yung sasakyan. Ang sasakyang nakarehistro sa kapatid ng person of interest, natagpo ang nakaparada sa gilid ng kanilang bahay. Dumating ang scene of the crime operatives para iproseso ang kotse at ang mga laman nito bilang ebidensya. Kinabukasan March 3, sumuko na sa PNP General Trias City, Cavite at lokal na pamahalaan ang nagpakilalang driver ng kotse na naghatid kay Kenneth sa ospital. Pero matapos daw sumangguni sa mga abogado, nagdesisyon ang suspect na withdraw ang kanyang extrajudicial confession. Nung dumating yung lawyer, pinabayaan natin sila magkaroon ng discussion. After their discussion, nag-decide siya na hindi na siya magbibigay ng confession niya. At umalis na rin yung mga lawyer. So wala na kaming means para i-hold pa siya anymore. Ngunit kinaumagahan ng March 4, muling nagpasya ang kampo ng driver ng kotse na ituloy ang pagsasalaysay tungkol sa krimen. Sa araw na ito, formal na ring nakapagsampa ng kaso ang mga magulang ni Kenneth sa General Trias Component City Police Station. Nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 ang suspect.
Kung mapatunayang nagkasala, makakarap ang suspect sa hindi bababa sa 20 taong pagkakakulong. Samantala, ayon sa PNP, umabot ng 21 ang kasalukuyang iniimbestigahan para sa pagkamatay ni Kenneth. Ongoing po yung kinakandak ng investigation. Malinaw po na lumalabas ng kaso dito is yung violation nga po ng anti-hazing law, walang bail na kaso. Sinubukan ng resibo na kunan ng pakayag ang PNTC colleges kung saan nag-aral si Kenneth at pinaniniwala ang sumali sa isang school-based fraternity. Tumanggi silang magbigay ng pakayag pero sa written statement na kanilang inilabas sa resibo, kinokondena raw nila ang nangyari sa estudyante nilang si Kenneth Alcedo at nakikipagtulungan na raw sila sa mga otoridad para mapanagot ang mga sangkot na individual, grupo o organisasyon. Isang araw matapos itakbo sa ospital kung saan siya idineklarang dead on arrival, dumating na sa bahay ng pamilya Alcedo ang labi ng kanilang bunso na si Kenneth. Kwento ng ina na si Jeronema Alcedo, nagpaalam lang daw ang kanyang anak na mag-outing pero hindi niya lubos akalain na bangkay na itong uuwi. Nagpaalam po siya na maliligo daw. Magkikita raw sila sa may CM Plaza dyan sa Dasma. Classmate daw niya. Sabi ko, saan ka ba talaga? Ngayon, sabi niya, nasa CM Bayan daw siya naghihintay ng classmate niya. Yan sabi kasi ng mama niya, yun si Cedric na lang. Ano ba apelido? Ayaw ibigay ng anak. Hindi namin alam kung bakit. Sabi niya, o sige, kung ayaw ibigay yung apelido, ayaw mong sabihin sa amin, mag-picture ka na lang dyan sa liguan nyo, kahit dalawa lang, para may resibo kami. Na alam namin na kung sino yung kasama mo at Sinong kasama? Uniko iho si Kenneth at bunso sa dalawa nilang anak. Ilang araw lang bago siya pumanaw, humiling daw ang binata ng bagong sapatos na pambasketball. So, halik sa akin. Namimiss niyo na po ba? ay sobra po. Sobra po. Kasi ba, Grabe talaga nangyari. hanggang ngayon hindi ko mayakap ang anak ko. Hanggang tingin. Wala na mga sa amin magyakap-yakap. Wala na. Ang kanilang hinagpis, nadagdagan pa ng malaman ng malagim na sinapit ni Kenneth. Sabi ng yung may-ari ng punerarya, ma'am, obserba niyo yung kuko niya, ginanon pa rin ang kuko ng Parang inanong ng plies ng daw plies. eh. Gawain ng satanas talaga yung ginawa niya. Hindi, pero naramdaman ko nawawalan ako Lagyan ng singil yung puwet, tapos ari. Mga kriminal sila, samantala yung anak ko, hindi naman kriminal. So kulang po yung buhay nila. Eh, dapat sa kanila sumuko na lang. Ay, wala namang kaming inapakang tao. Bakit ginanon nila yung anak ko? Nito lang Huwebes, sa tulong ng isang testigo sa Sitio Asyongan, Barangay Langkaan 1, Dasmariñas, Cavite, natuntunan ng mga otoridad ang crime scene kung saan pinaniniwala ang nangyari ang di umano'y hazing sa biktima. Isang biktima din na kasama nitong namatay ay pumunta sa himpilan ng pulis dito sa Dasmariñas Police at nakipagtulungan. Pinaunlakan naman niya kami, sinamahan kami, tinuro niya itong lugar. Base sa kwento niya, kasi nung after ng initiation, pati siya, medyo, nahimatay din daw siya eh. So, inalalayan din siya. Parang naririnig na lang niya na ito si Mark is parang nag-collapse. Kinakapunan 4:00. Bigla na lamang sumiklab ang sunog sa itinuturing na crime scene. Wala para utiyak na kasagutan ng mga otoridad kung paano nagsimula ang sunog sa lugar. Sa gitna ng investigasyon ng PNP at ng resibo, nagpadala ng mensahe sa amin ang ilang opisyal ng Tau Gamma Phi Global matapos silang pangalanan ng Department of the Interior and Local Government bilang nasa likod umano ng pagkamatay ni Kenneth. Ilang mga personalidad na may katungkulan po sa Tau Gamma Phi Fraternity ang nakipag-ugnayan sa resibo
at sila ho ay nagtungo dito sa GMA Action Center. Susunduin ko po sila ngayon. Nagpaunlak sila ng panayam para ibigay yung kanilang saloobin hinggil sa pangyayaring ito kung saan isa na namang estudyante ang namatay dahil po sa initiation. Paglilinaw ng Tau Gamma Phi Global, hindi kabilang sa kanilang grupo ang mga gumagawa ng ganitong uri ng initiation rites. Pwedeng miyembro daw ang mga suspect ng tinatawag nilang National Executive Council o NEC. Isa raw itong paksyon na hindi sumusunod sa mga paniniwala at patakaran ng Tau Gamma Phi Global. Nadadawi po ulit ang pangalan ng fraternity dito ho sa pinaka-latest na di umano'y insidente ng hazing. Ngayon naman sa Cavite, isang 19 years old po ang sinasabing biktima. Well, hindi lang kami nalulungkot eh. Nagagalit na kami. Kasi we have been trying to fix this thing. Kaya alam, talaga merong mga bumipigil, yung mga nagsasabing, save the tradition, maririnig mo yan. Ipaliwanag nyo, sir. Kasi we were just a student organization eh. Okay? And ang mali ng University of the Philippines Diliman Mother Chapter ay hindi kami nag-institute ng sinatawag na chartering. Ang chartering ay tulad ng prangkisa na bago ka magsimula, kumuha ka ng authority sa mga nag-imbento o nagsimula. Hindi nangyari yon. And nangyari, nagkaroon yung autonomy na yon, and independence, naging chaotic. Di ba? Kasi nagkanya-kanya, matitigas ang ulo, lumabas na yan. Inaamin namin na ang fraternity namin ay hati. Merong grupo, ang pinakamalaking pagkakahati namin, merong grupo na anti-hazing, merong grupo na pro-hazing. Ang problema din sa mga grupo na yan, sa kabila, we call them the neck, no? Ang mga leaders nila ay takot itulak ang anti-hazing. Dagdag pa ng Tau Gamma Phi Global, mahigpit nilang sinusunod ang nakatalagang batas na Republic Act 11053 kung saan ipinagbabawal na ang anumang uri ng hazing. Hanggang ilan pang tao ang kailangang magbuwis ng buhay at magsakripisyo para lang maintindihan na hindi na nga dapat gawin yung hazing sa fraternity. Paliwanag naman ng grupo sa publiko, patuloy nilang tinutukoy ang mga paksyon na nabuo sa ilalim ng kanilang kapatiran nang maiwasan na ang ganitong krimen. Sino ba yung head ng PNTC chapter? No, we could find all of those out kung ano. Pero do we know where he lives? Yan, hindi namin sila talaga kilala kasi they're not one of us. So, and we do not consider them to be brothers. Alam namin na ang chapter ay yung sa eskwelahan, yung Philippine Nautical and Technology Colleges, PNTC. And there is a chapter there, and we know. And they are not affiliated with Tau Gamma Phi Global. Handa rin daw makapagtulungan ang Tau Gamma Phi Global sa mga otoridad. Ano pwede nyo maitulong sa kanila, sir? Yung within our network, we can ask around. Yun lang ang maano namin. Tulad na sinasabi ko sa'yo, umabot yung information sa amin na ayun nga, na gustong mag-surrender yung isang neophyte. Bago matapos ang aming panayam, ipinakita ng resibo sa grupo ang isang litrato. Sir, meron lang akong ipapakita sa inyo. Meron po ako ipapakita sa inyong litrato. Allegedly, yun daw kong may bilog ay si Kenneth. Siya ho yung namatay. Si Kenneth. Nakatuyo po at may hawak na paddle. Ano ho ang masasabi ninyo sa litrato na ito? Well, isang pinuna ng mga brads, yung kaliwa na thigh nitong si Kenneth, kita niya namamagana. Some of them were saying, natapos na yung, yung initiation niyan eh. Pero ang ano ko is, bakit yung picture na sa ospital, napatay na siya, bakit may bungi sa kaliwa? Diyan buo pa yung kanyang So I doubt na tapos na yung initiation nila by that time. Pero ano sir, yung gigil na gigil kayong ibulong sa magulang ng bata, sa kaanak, sa mga mahal sa buhay, sa mga naulila, ano yung gusto nyong iparating? Unahin ko lang ho dito sa amin na ma-record kung ano yung nais nyong ibulala sa kanila. I don't know what to say to them eh. Yung loss nila I can understand yung mother, yung heartbreak niya, di ba? Na masisigaw mo na lang yung heartbreak mo eh. We feel your pain. And ayun, it's unfortunate. And it's happened so many times eh. Di ba? Kami mismo ay pero iba pa rin yung feeling nila na magulang na nawala. Ayon naman sa pahayag na inilabas ng National Executive Council ng Tau Gamma Phi, madiin din nilang kinukundina ang nangyari kay Kenneth. Inaanyayahan nila ang mga sangkot na lumutang na March 6.
Pinangalanan na ng Department of the Interior and Local Government ang 17 sangkot umano sa casing ni Kenneth. Okay, we urge them to turn themselves over as soon as possible. And we urge the Tau Gamma Phi fraternity to help us into turning them over. Para sa mga naulilang magulang at kaibigan ni Kenneth, hindi pa tapos ang laban. Hiling ni Jeronema sa kanyang yumaong anak, tulungan sila sa pinakamabigat na laban ng kanilang buhay. Sabi namin, unang-una anak, kung nakikinig ka naman, unti-unti ng kahit na sabihin natin masakit yung pangyayari na nangyari sa iyo, ay dahil sa tulong na rin ng mga media, ay unti-unti na nalulutas at baka in due time, madakip na sila, pagbayaran nila mga kasalanan nila. Tulungan mo kami anak, kung nakikinig ka man ngayon. Sa nais ng ilang mga grupo na ipagpatuloy ang pinaglalaban na tradisyon, may mga buhay na nawawakasan ng walang katuturan. Walang lusot ang may atraso, walang kawala ang abusado. Dahil ang bawat reklamo, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. Ebidensya, resibo, wala